Yes, welcome po bawat isa. Muli papalakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, bago tayo umupo. Yan, welcome na welcome po ang bawat isa. Yan, pwede na po tayong umupo. Pwede na po tayong umupo. Again, it's a very beautiful day. It's a very beautiful Sunday. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Araw-araw ay ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Sino po dito nagbigay na ng papuri sa Lord kanina sa worship? Di ba ang sarap yung ikaw kung anong meron ka? Yung iyong puso, yung iyong boses, kahit sintonado, ibinibigay mo sa Panginoon, di ba? Di ba ang sarap nung ikaw ay may binibigay sa Panginoon? At alam ko, tinanggap na yun ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi lang tayo basta nanonood hindi tayo nanonood, hindi tayo nagbabasa ng lyrics, binibigay natin ang puso natin sa Panginoon as worship. At gayon din, kapag tinanggap ng Diyos yung papuri, yung pasasalamat, yung pagsamba, ay talagang matutuwa ang Diyos. At ako'y naniniwala, tuwang-tuwa ang Diyos ngayon sa iyo. Tuwang-tuwa ang Diyos sa mga papuri na binigay mo sa Kanya. Pumalakpak sa Kanya yung naniniwala na may matatanggap siya ngayong umagang ito. Yeah, so it's a very beautiful day again. And ngayong March, we are talking about heart of a servant. Sabi nyo nga, heart of a servant. So before we continue, let's all again stand up and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus. He is the anointed one. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Umupo na po yung pang-11, yung hindi marites. Yan. So yung mga natiling nakatayo, ibig sabihin, may chika mamaya. Okay. So, sa mga nanonood line, welcome na welcome po. Sa mga, don't forget to like, to share, subscribe. Ano pang pwede nyo gawin dito sa ating YouTube, sa ating Facebook page. I-subscribe nyo na doon sa kagalit nyo para magbago daw siya. At para mabago ka din. And ngayon po, ang gaganda po ng mga nakikita ko dito sa unahan, ang popogi, walang halong biro. And may I ask, meron po ba sa kauna-unang pagkakataon, first time nakarating po sa ating Sunday na gawain? Meron po ba? Meron po ba? Pwede po ba tumaas ang, tumayo po ngayon? Come on po. Yan, tumayo po. Kayo po, welcome po. Palakpakan naman natin ang Diyos, ang Lord sa buhay. Welcome na welcome po. Yan. Sino mga nag-invite sa inyo? Yes, si Tricia. Yes, palakpakan naman natin na Lord. So, pwede na kayong umupo. Don't worry, don't worry. Ako nga pala po si Pastor Finney Plata. Ako po ang pinaka-senior pastor. It means I'm also the senior servant ng Diyos sa lugar na ito. And we believe, hindi ito religion. This is a relationship with God. We don't care about religion kasi religion separates us. Religion, sasabihin ng ibang relihiyon, kami lang ang tama, kayo'y mali, kami palangit, kayo ay paimpyerno. Hindi ganon. Wala. Ang nagtayo ng religion ay namatay na natiling patay. Pero yung relasyon na pinaniniwala natin kay Jesus Christ, siya'y namatay at muling nabuhay. Pumunta sa langit at nanatili sa ating puso. Tingnan mo nga ang puso ng katabi mo. Sino ba ang tinitibok niyan? Si Jesus ba? O yung pogi na nandun sa kabilang upuan? Ngayon po, we're talking about heart of a servant. Can we say heart of a servant? And to have a heart of the servant, we've talked about last week na dapat meron tayo na puso kagaya ni Jesus Christ.
na ang puso natin dapat ay hindi pakabig, kundi palabas. Tungkol sa ibang tao. At dapat kung ano yung tinitibok ng puso natin, yun din ang tinitibok. Kung ano pala tinitibok ng puso ni Jesus, yun din ang tinitibok ng puso natin. So, recap lang po, may dalawang disipulo si Jesus, si Santiago at si John. Si Juan, si James at si John nagpapagalingan. Gusto nila sila ang katabi ni Jesus pag si Jesus ay naghahari na sa langit. Pero isa sinabi ni Jesus, kung sinong gustong mauna, siya muna ay dapat maging alipin. At pumunta siya dito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Sabihin mo sa dalawa mong katabi, maglingkod ka rin sa Lord. Maglingkod ka rin sa Lord. Okay po. Taas po ang kamay ng nabaliwala na. Pwede pong makita ko ang kamay ng mga nabaliwala. Wala. Ay nako, iba na naman ang nasa isip ninyo. Like, may ginawa ka, naglinis ka ng bahay, tapos pagdating ng iyong magulang, hindi man lang pinansin yung linis ng bahay mo. Nabaliwala. May naihem sa likod. Nagluto ka, tas ang sarap-sarap na luto mo, nung pinatikim mo sa asawa mo, dinawa, wah, ano ba naman itong lutong ito? Nabaliwala. Sino po yung ganon? Ikaw uli, Pastor Rocky. Pagbigyan na. Nabaliwala. Yung parang feeling mo, pinaghirapan mo yung final project nyo, tapos ang nakuha mo lamang grade ay 80. Ang baba. Nabaliwala. Yung dati, ang sweet-sweet nyo, tapos after 1 year, naghahanap ng ibang katamisan. Nabaliwala. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang ikaw ang nabaliwala. Maraming binabaliwala. Kilala niyo po ba ang pinaka-nabaliwala? Kung ikaw ay, sino po dito ang nasaktan dahil nabaliwala? Let's be honest naman. This church is all about honesty and humility. Sino po dito ang nasaktan ng damdamin dahil siya'y binaliwala? Taas ang kamay. So, konti lang. So, tayo lang mag-usap. Binaliwala ka ng iyong anak. Binaliwala ka ng iyong kaibigan. Binaliwala ka ng iyong coach. Bangko ka lamang pala. Nabaliwala. Pero kung tayo'y nasaktan, may isa talaga na pinaka-nasaktan na. Walang iba kundi si Jesucristo. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang pinaka-nabaliwala na tao na nabuhay dito sa mundo. Let's open our Bibles sa Isaiah 53 verse 3. Sino po ditong may dalang Bible? Ako din, wala. Guilty ako ngayon. Nakalimutan ko. Sino po ang walang Bible? Taas ang kamay. Sino may Bible? Taas ang kamay. Sinong hindi nakikinig, kaya hindi na taas ang kamay? Grabe. Ano nga kung wala kang Bible? Kung wala kang Bible, ibenta mo ang iyong cellphone at bumili ka ng Bible. Isaiah 53 verse 3. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo, tumingin po tayo sa TV. 1, 2, 3, go. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Translate ko sa Tagalog. Siya ay binaliwala at ni-reject. Isang tao na punong-puno ng kalungkutan, nakakakibat sa pinakamasaklap na kalungkutan, deepest grief. Tumalikod tayo sa Kanya at hindi na bumalik. Siya ay kinasuklaman, despised. Biruin mo, si Jesus kinasuklaman. Siya ay kinasuklaman at wala tayong pakialam. Grabe yung title na meron si Jesus dito. Si Jesus ay tinawag na Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. Siya ang
everlasting Father. Siya din ay waymaker, miracle worker. Isa sa mga tawag sa kanya ay siya ay Son of Man. Siya yung prophecy na Messiah. Pero dito, sinabi ni Prophet Isaiah, tinawag siya na yung ating title na Man of Sorrows. Man of Sorrows. Isang tao ng kalungkutan. Isang unique way na tawag kay Jesus. Isang anak ng tao na punong-puno ng kalungkutan at kapaghitian. Meron ba kayo kilalang tao na malungkutin? Meron? Tingnan mo ang katabi mo, masayahin ba yan? Masayahin yan, di ba? Lagi nakangiti. Kung malungkot yan, sabihin mo, ibibili kita mamaya sa SM ng gusto mo. Tama, nangiti yan. Pero di ba kapag may kilala tayong malungkuting tao, ayaw nating makasama? Kasi pagkasama mo, lagi na lang nasa isang sulok, lagi na lang KJ, pre, tara sama tayo, wala, hindi. Lagi malungkot. Yung tao yun, ayaw mo makasama. Yung tao yun, bahala na siya. Yung tao yun, lagi na lang naiyak, na pag nagkikwento kayo, gusto mo ng payuhan, iwan mo na kasi, pero iyak pa rin siya ng iyak. Puro sorrows, kalungkutan. And isa sa mga unique na tinawag kay Jesus ay Man of Sorrows. I've known Jesus as a man of sorrows for many years. Ako po'y pastor dito for 8 years. I'm a pastor for like 12 years. Alam ko na po na siya yung man of sorrows. Pero hindi ko masyadong na, kasi si Jesus ay parang hindi naman siya nagbibigay ng talagang kalungkutan eh. Pero bakit ba talaga si Jesus naging man of sorrows? Sino dito ang naglilingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. Sino dito ang servant ni Lord? Dahil si Jesus ang ultimate servant at siya'y may kalungkutan. Alam nyo rin po ba, sino po dito ang bago-bago lamang, mga 1 taon, 2 taon sa church, naglilingkod sa Panginoon? Yan. Sino dito ang mga 5 taon na naglilingkod sa Panginoon, 5 years and above? Sa mga 5 taon higit na naglilingkod sa Panginoon, alam natin na sa paglilingkod ay may dalang kalungkutan. At may dalang ouchie. May dalang hurt. Sa mga bago, kung si Jesus ay man of sorrows, ikaw bilang servant, we will also experience sorrow. Pinag-usapan natin last week na dapat pag maglilingkod tayo ay ang puso natin ay may puso tibnitibok ng kay Jesus. Pero ang puso ni Jesus ay may sorrow na dala. Kung tayo man of sorrows, ang isang servant ay may ganito. May 2 points po akong i-share ngayon. Kung bakit man of sorrows si Jesus at bakit tayo ay tinawag pa rin niya bilang servant. Number 1 is, a servant has a heavy burden. Sabi nga dun sa verse, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. Isang lalaki, isang tao ng kalungkutan, kaakibat ang pinakamasaklap na pighati. Ang isang servant ay may mabigat na dala-dala. At pag sinabi ko mabigat na dala-dala, hindi po yung mabigat mong problema, hindi yung mabigat mong sitwasyon, hindi yung problema mo sa pamilya mo, sa financial mo, kundi yung mabigat na desire na maipush yung vision. Ano nga po ang ating vision? Meron kang daladala na, Lord, yung maraming tao makakilala sa iyo at yung mga kasama ko sa church ay maging tunay na disipulo. Isang burden na maging servant. Isang kabigatan na, Lord, gamitin mo pa ako. Maglingkod ako sa iyo. Yung kabigatan na bawat nakikita mong tao ay gusto mong maging makakilala kay Kristo. Yung burden na bawat tao ay mashiran mo ng kabutihan ng Diyos. Yung po yung heavy burden na meron dapat ang isang servant. Isang tagapaglingkod sa Panginoon.
Malapit na po ang ating anniversary at ang ating magiging, hindi pala guest speaker, ang ating kasama, hindi kasi siya guest, siya ay ating tatay, walang iba kundi si Bishop Art. Sino po nakakilala kay Bishop Art? Taas po ang kamay. Yan, kilala po natin si Bishop Art. Sobrang blessed, anointed, magandang lalaki, malaking mega church, magandang buhay, blessed in every aspect, blessed financially. Napaka-blessed ni Bishop Art. At ako'y nagpapasalamat dahil meron ng nauna na Bishop Art. At ang nakikita lang natin kay Bishop usually ay pogi, magandang suot, blessed financially. Pero if you will know yung roots, yung paano nagsimula si Bishop, pumunta siya dito sa Batangas like 40 years ago. Siya po ay galing Pangasinan. Isa siyang payat na maitim na dugyuting lalaki na Pangasinense. Kung makikita nyo siya ngayon na pogi, mukhang Italiano, kung makikita nyo si Bishop noon, ay grabe. Payat na maitim. Magmi-mission siya. Nagkikwento po siya. Meron siyang pinupuntahan lugar, isang barangay sa Batangas City, ang pangalan Conde. Sa pinaka syudad sa Batangas, sa pinaka city, ang Conde ay mga isang oras pang biyahe. Pero dati daw, wala pang kalsada, magabok. Si Bishop, walang dalang pera. Ang dala lang niya ay bumili lang daw siya ng mga ano nga yung bilog-bilog na kasama sa pinindot? Ha? Hindi, yung tinapay na nasa plastic. Paborita. May daladala siyang ilang paborita para pag nag-share siya ay may pakain sa bata. Si Bishop noon ngayon naka-Nissan Nismo na dalawa lang ang meron sa buong Pilipinas. Pero dati bitin siya sa jeep, hindi pa sementado, so libre ang Johnson's powder kasi magabok. 2 oras nakasabit sa jeep, makapunta lamang sa barangay ng Conde para mag-share, para mag-preach sa 100 tao, hindi sa naka-aircon na lugar, kundi sa ilalim ng puno ng kung anuman. At maglalakad siya pa uwi kasi wala siyang pamasahe. Sa kakatuwa, kasi ngayon we are blessed, naglilingkod tayo, may pamasahe tayo. Nakamotor, nakabike, nakapara tayong tricycle. Pero si Bishop noon, grabe, nauna sa akin. Minsan nagre-reklamo ako pag maglalakad ako para pumunta sa life group, magre-reklamo ako, mamaya pala yun, nasa point. Pero may nauna na bishop na naglingkod ng ganun. Kasi may kabigatan siya eh. Kahit walang pera, kahit mabigat yung walang laman ng bulsa, mas mabigat na sana maraming tao ang makakilala kay Jesucristo. Ibang kabigatan yon. At isa sa mga naging burden din ni Bishop sa sobrang dami ng tao na nadala niya sa Lord, hindi lahat na natiling Kristiyano. Hindi lahat na natili sa JA1. At usually, marami pa sa kanila ay ang daming hindi magandang sinasabi pag nakatalikod si Bishop. Sino po dito ang nagtatrabaho? Taas ang kamay. Nakataas ang kamay ko. Di ba nakakapagod? Nakakapagod magtrabaho, di ba? Na minsan, pag umuwi tayo, ang gusto na natin ay humilata. Manood ng kung ano man sa Netflix o kung ano mang pagka uwi natin, gusto natin nakaganon sa cellphone at manood ng kung ano-ano. Nakakapagod. Pero sabi nga sa Bible, much is given, much is required. Maraming binibigay ang Diyos, maraming din siyang hinihingi sa atin. Sino dito naniniwala mahalaga ang pananalangin? Taas ang kamay. Sobra. Kasi ang pananalangin, kayo po, bawat isa sa atin, bunga ng pananalangin. Si Jamay, bunga yan ng pananalangin. Dati hindi pa yan natin dito. Pero naisama yan, liit na liit pa. Ngayon,
ginagahap ng Panginoon. Bunga yan ng pananalangin ng kanyang mga kapatid. Si Kuwatog, bunga ng pananalangin yan. At binabago pa rin yan ng Panginoon. Lahat kayo, tingnan mo katabi mo, sabihin mo, bunga ka ng pananalangin. Lahat ito, kung ano man meron tayo dito sa J1 Mataas sa Kahoy, it is a fruit of the labor of the prayerful intercessors. Bunga tayo lahat ng pananalangin. Kung nakapagtayo tayo ng gawain sa barangay na ito, sa Kinalaglagan, sa Santol, dito sa bayan, ito po'y bunga ng pananalangin ng mga tao na naluhod lagi dito. At sa tunay, mahalaga ang panalangin. Kasi hindi natin nakikita ang spiritual realm, ang spiritual world. Ang pananalangin, nagseset tayo doon. Sabi nga sa Ephesians 6 verse 12, sabi doon, we are not fighting against flesh and blood, but against the evil rulers and authorities of the unseen world. Hindi natin kalaban kung ano man nakikita dito, ang kalaban natin yung sa spiritual, sa hindi nakikita, against the mighty powers in the dark world. Kaya maraming nananalangin. At kapag may trabaho ka, pag uwi mo, gusto mo nang matulog, magpahinga, pero kailangan manalangin. Di ba? Hanga po ako. Wala po ako dito. Last year, sabi ko magiging matibay ako sa panalangin. Last year, kahit mag-isa akong mananalangin dito, dahil every Wednesday, may tinatawag po tayong soaking intercession. Alam nyo po yon, ina-announce natin yon. Ibig sabihin, nababa tayo sa panalangin at sa spiritual, sinisira natin yung mga plano ng mga masasamang espiritu sa buhay ng bawat isa ninyo. Yung mga may sakit karamdaman, pinapanalangin natin. Yung may problema, ipinapanalangin natin. Yung mga ugali, mga asal, sinisira natin, ipinapanalangin natin. Ini-start po natin last year yon na every Wednesday, every Thursday, palipat-lipat lang, mananalangin, luluhod, bababad sa presensya ng Panginoon. Kasi gusto nating maganda ang buhay natin at masira kung ano man tinatayo ng kaaway na hindi natin nakikita. At sabi ko, kahit mag-isa lang ako dito, may Miyerkules, madaming nakabilog, madami na nun ng 5. Pag nakasampo, masaya na. Last year, talaga, kahit 2 years ago, may pagkakataon, ako lang. Kami lamang, kung sino man natulog dito, kami lang ni Uwa. Kami lang, ako lang, si Dom at si Uwa. May pagkakataon na ganun lang, pero luhod kami, nananalangin kami. At ngayon, nadami na tayo. Kasi mahalaga na ipanalangin ng bawat isa. Kasi yun ang hindi nakikita. Pero alam nyo, hanga ako sa mga napunta dito. Hanga ako kay Roslyn, ang layo kaya ng Latag. Pero nandito na nalangin ng Miyerkules, tapos magbabiyahe pa pauwi, ay walang naghahatid. Iba pag may naghahatid dyan, wala pa . Si Dom, may trabaho yan, 1:00 ng madaling araw hanggang kung anumang oras. Pero mananalangin yan. Minsan, alam nyo yon, tapos meron tayong online para pinadali na, maglalagin ka lang. Ida-download mo lang ang Google Meet, maglalagin ka lang ng 8:30 hanggang 9:00 para sumama ka sa panalangin, para kung ano man tinatayo ng kaaway, mawasak. At minsan pag nagtrabaho ka, gusto mo matulog na o kaya manood ng kung ano-ano. Pero kailangan manalangin. Kaya hanga ako sa mga nananalangin araw-araw. Meron po tayong online. Diba? Kasi gusto nating mabago ang buhay ng bawat isa. Kasi may kabigatan. Yun yung burden na sinasabi. Amen po ba? Alam nyo po, nakakatuwa yung mga taong walang iniinda. Sabihin nyo nga, walang iniinda. Walang kiyeme-kiyeme. Walang artist sa buhay. Meron po tayong naitayong satellite church sa isang barangay sa Rosario, Batangas. Ang nakapagtayo po doon ay ang JA1 Padre Garcia. JA1 Padre Garcia pero sa bayan ng Rosario.
Ang dalawa po yung barangay, Barangay Palakpak at Barangay Kalantas. At correct me if I'm mistaken, yun daw pong Palakpak ay sobrang taas dahil bundok. Tinanong ko sa kanila, bakit malayo? Ay digay Rosario lang daw. Kasi bundok. At hindi daw, ang daan daw doon sa simula ay sementado, tapos magiging rough road, tapos magiging super rough road, tapos magiging bato na talaga. Ay paano pag naulan, ay di putikan? Sobrang taas na, minsan daw 2 oras ang papunta. Kaya daw tinawag na palakpak, kasi pag nakarating ka sa bundok na yon, sa tuktok, ay mapapapalakpak ka talaga. Kasi kahirap daw. Pero alam nyo, yung grupo ng ating anointed family sa JA1 Garcia, hanga ako. Kasi may burden sila may kabigatan na may share ang salita ng Diyos doon. Every Saturday, nagawa sila ng gawain doon. And one time, nakita ko nag-post si Pastora Regina ata, yun na. Nakamotor sila, pero naulan. At dahil maputik, akay nila ang motor. Halos inakay nila yung kanilang motor, may dala pang mga pagkain, may dala pang mga gamit, sa putikan, at sa mga malalaking batong lugar, akay nila sa loob ng halos 1 oras. Aminin natin, yung grupo natin dito, may pagkakataon na kahit ako'y ganon. Pag naulan, saka na kaya, pagtila na. Pero sila hindi. Bakit? Mabigat. Mabigat yung daladala na maibahagi ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan. Dapat at kailangan. And now, biruin mo yung isang maliit na barangay doon sa taas. Next picture nga po, next. Ngayon, nakapagtayo sila ng isang maliit na church doon at marami ng tao ang nakakadalo doon. Palakpakan naman natin ang Lord. At mahirap talaga ang sitwasyon, mahirap. Mahirap talaga kahit sa atin. Pero you know, if you would understand the heart of the man of sorrows, if you would maintindihan mo ang tibok ng puso nung lalaki na may kabigatan, which is Jesus Christ, kahit anong sitwasyon, bilingkod ako. Palakpakan nyo naman ng Diyos ngayong umaga na ito. Kung ang isang servant ay may bibigat na burden, number 2, ay ang isang servant, a servant of God, is often unappreciated and unrecognized. Kalimitan, hindi tayo na-appreciate at hindi napapansin. Sabi nga dun sa verse, we turned our backs on Him and looked the other way. He was despised and we did not care. Tumalikod tayo sa Kanya at hindi na tayo bumalik. Siya'y kinasuklaman at wala tayong pakialam. Is it true for Christ? Tunay kaya yon? Tingnan mo ang katabi mo. Tanungin mo lang ang katabi mo. Tanungin mo siya. Tanong mo, naranasan mo ba na hindi ma-appreciate? Di ba usually pag may ginawa tayo, hindi tayo na-appreciate, aayaw na tayo. Whether yan sa school, sa bahay, tatama rin na tayo. One time nagsaing po ako dati. First time kong magsaing. Pinagsaing ako ng aking magulang. Sunog. Hindi naman lahat, sunog. Pero tuwan-tuwa ako kasi okay yung gitna. Pero sunog yung gilid. Nung kumain sila, in-expect ko, wow, first time ko, at least nakakain yung gitna, napagmura pa ako. Hindi na ako nagsaing. Ina. Di ba, ang pangit sa feeling na hindi ka na-appreciate? Is it true for Christ na maraming tao ang wala ngayong pakalam kay Kristo? Tunay ba? Sino po dito ang babad sa Facebook ng 8 oras sa isang araw?
Oh, grabe naman, pastor, 7 lang naman. Grabe naman, pastor, 2 oras lang. Ang 6 na oras ko po ay sa Messenger kasi may ka-video call po ako. Sabi doon, we turned our backs on Him. Tinalikuran natin ang Diyos. Tunay ka na may pagkakataon sa buhay natin, natalikuran natin ang Diyos. Tunay ka na maraming tao ngayon sa mundo ang tumalikod sa Diyos. Taas ang kamay naniniwala na marami. Tunay. Kasi kung walang natalikod sa Diyos, sana bawat churches ay puno tuwing Sunday. Sa dami na nang nakarating sa JA1 Mataas sa Kahoy, kung walang natalikod sa Diyos, di sana puno na tayo ngayon at 4 na service natin tuwing linggo. Di sana kahit may schedule na laro ngayong linggo ay hindi lalaro dahil gusto muna magpuri sa Panginoon at yain ng late. Kasi ganun talaga. Ayaw kong tumalikod sa Diyos. Di sana. Kasi nga, kung hindi ang tao natalikod sa Diyos, sobrang ma-appreciate niya sa Diyos. But usually, God, Jesus, yung ginawa niya sa cross, na ipinako siya. Bago siya pinako, nilatigo siya 39 na beses. At ang dulo ng latigo ay siyam na, alam niyo, tari ng manok. Yung matulis, siyam na ganon. Tapos 39 na latigo. Tapos ipinako siya sa cross. 6 na oras nakababa doon. Para lang maging matagumpay ka dito sa mundo, mamatay ka sa kasalanan, at hindi ka mapunta sa impyerno at sa langit. Ginawa niya yun para sa'yo. Ay di sana na-appreciate natin lagi ang Diyos. Pero usually, maraming tao talaga ang walang pakialam. He was despised and we did not care. Buti na lang may pakialam tayo. Sabihin mo sa 5 tao, buti na lang mahal mo ang Diyos. And guys, expect, as you become a servant of God, ire-reject ka din. Pag maglilingkod ka sa Panginoon, it's not all about chocolates and flowers and happiness and joyful and laughing. To be a servant of God, sometimes you will bleed. Dudugo ka din. Hindi ka lang yung dinugo na meron kang kung ano, kundi yung dinugo ka kasi masasaktan ka, kasi nag-effort ka na mawin yung mga taong yon pero ibabaliwala ka nila. Masasaktan ka kasi tumulong ka sa mga taong yon pero parang tinalikuran ka nila. Sino po dito yung may tinulungan na tao? Ang laki ng effort mo sa taong yon. Pero nagkamali ka lang ng isa, parang nabaliwala na yung madaming itinulong mo sa kanila. Taas po ang kamay ng ganon. Di ba? Ganon kasi ang tao. Ang dami mong tinulong. Tapos nag-chat uli. Mars, kita mo ba? Kita mo ba yung trending na kanta? Yung Silos by Silos ni Shaira? Tapos, oo Mars, kapangit nga ng kanta. Ang sunod na reply, Mars, pautang 500. Ganun na ganda reply. Tapos, sinabi mo, Mars, pasensya na, wala akong pera ngayon. Malaman, hindi na nag-reply. Tapos malaman mo kinabukasan, ang dami ng pangit na sinasabi sa iyo doon sa inyong sitio. Siniraan ka na agad. Hindi mo lang napautang na 500. Ang kuripot mo daw, ang damot mo daw. Minsan ganon. At pag maglilingkod ka sa Panginoon, talagang hindi ka ma-appreciate. Kung na-expect natin na maglilingkod tayo sa Lord, at laging sasabihin ni Pastor, uy, ang galing-galing mo.
Ang sipag mo, kita ko pagod na pagod ka, pero nag-A group ka pa rin. Ang galing-galing mo, tara mamaya kumain sa Mang Inasal. Kung na-expect mo, oy, ang galing mo, ang dami mong nawin dito sa church. Ang galing-galing mo. Ay siya, ikaw na ang pipicturean kita sa harap ng stage. Ipopost natin sa Facebook. Kay ganito, maraming nadala sa church. Tapos ina-expect mo likes 1,000 ang minimum. Pag naglilingkod tayo, minsan hindi tayo ma-appreciate. At pangalawa, pag naglilingkod tayo, minsan hindi ka mare-recognize. Pag mag-aalaga ka, expect mo, may mawawala dyan. Si Jesus nga Kinabukasan, alam niya, huhudasin siya ni Judas. Alam ni Jesus ang lahat, di ba? Kinabukasan, alam niya, itatraido rin siya ni Judas. Pero nung ginawa niya, hinugasan pa rin niya ang paa ni Judas nung haling hapunan. Expect mo sa mga inalagaan mo, masasaktan ka sa mga yan. Sa mga ini-invite mo, gusto mo lang mabagong buhay nila, ikaw pa ang masama. At expect mo, may gusto kang mabago, ire-reject ka pa. At masakit. Masakit talaga. Expect to be persecuted, ridiculed o mapahiya, mocked, pagtatawanan, at maki-question mo ang sarili mo. Tinawag pa talaga ako ni Lord para dito. Expect mo na, pag nandito ka sa church, hindi mo makakaayon yung mga taong yun. Expect mo iba't ibang ugali ng mga tao. Expect mo na masasaktan ka. Expect mo ng unexpected. Pero sabi ko nga, alam niyo po ang standard ko. Ang aking ama dati, no, ako'y bata pa, nagpipreach po yan dun sa kanyang barangay. Kung tagasan po siya. One time daw, nagpipreach siya ng ganito, isang gabi, sineshare niya yung mga matatanda doon. Bigla daw may lasing. Ano ganyan, amahan? Ang sinasabi mo diyan. Alam mo yung nagpipreach tas ang ingay? Yung nagpipreach tas may nasalitan ko ano. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, ikaw yun. Nagpipreach, nagsasalita. Hindi naman. Hindi ako yan. Ganun daw. Tas mamaya bigla na lang daw nagkasa ng shotgun. Napatigil ang aking ama. Kasi nagkasa ng shotgun. Sabi ko sa sarili ko ngayon, unless walang nagkakasa ng shotgun, ay hindi ako titigil maglingkod sa Panginoon. Pero kung may magkasa pa rin ng shotgun, tatakbo na lang ako. Sabihin mo sarili mo, unless may magkasa ng shotgun, hindi ako titigil maglingkod sa Panginoon. Tanungin mo lang katabi mo. Tanungin mo yan, bakit ka ganyan? Hindi, ito palang pinakatanong, bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Sa mga elders dito, sa mga taas ang kamay po ng hindi na youth, adults na. Bakit nyo gustong isama ang mga pamangkin at anak nyo dito sa church? Sa mga kabataan, kagaya ko, taas ang kamay. 18 below. Sa mga kabataan po, taas ang kamay. Alam nyo ba, studies shown, Generation Z, mga Generation Z, 23 years old pababa. Generation Alpha, 12 years old pababa. Sa paunti na daw, sa Generation Z, ito yung pinakamababang percentage na relihiyoso, na naniniwala sa Panginoon. Mga adults, relihiyoso. Mga millennials, kagaya ko, religious. Pero sa pababa, mga Gen Z, wala na talagang pakialam sa Panginoon. Marami daw sa kanila, hindi naniniwala may Diyos.
Marami din sa kanila naniniwala may Diyos, pero walang pakialam sa Diyos. Sa pababa ng pababa. At sa paunti ng mga paunti ang mga kabataan na may tamang relasyon sa Panginoon. Bakit nyo gustong madala? Nakakatuwa yung mga sa ating kay Patag. Meron kaming life group 2 weeks ago, isa sa mga na-appreciate daw nila ay si Kuya Dom. Bakit? Ang daming bata doon sa kay Patag. Palakpakan naman natin na Lord. Ang daming bata sa kay Patag. At kapag pupunta si Kuya Dom doon, ang mga batay, papark kami sa sasakyan, kung ano man dala ko, ang mga batay, si Kuya Dong! Si Kuya Dong! Nandiyan na. Lapit agad. Tontuwa kay Kuya Dom. Tapos igagather ni Kuya Dom. Malimit kasama si V o kung sino mang kasama. Pero sabi nila, nung kami nagla-live group, blessed kami kay Kuya Dom kasi ang haba ng patience niyan sa mga bata. Kasi one time, naiwan ko hindi ko kasama si Dom, si Uwa ang kasama ko. Sabi ni Uwa, Pastor, ayoko na sa mga bata, makakasuntok ako ng isa eh. Ako kulit kasi, di ga? Minsan din naisama ko si RJ, siya lang. Wala pang ilang minuto, bumalik sa RJ, Pastor, ayoko na. Hanga ako kay V sa pag-handle ng mga kids at hawa ako kay Dom sa pag-handle ng kids. Kasi sabi nga, kung walang magdidisipulo sa mga bata, ang mundo ang magdidisipulo sa kanila. Ang magdidisipulo sa bata ay yung murahan, bisyo, 6 years old ay naninigarilyo na, 7 years old ay nabarik na, 5 years old ay may jowa na naghahalikan kung saan-saan. Nakakatawa pero the reality is, ay nako, kaya maraming maagang nabubuntis. Pero may kabigatan sa mga naglilingkod sa Panginoon na bata pa lamang ay may madala na kay Jesucristo eh. Bata pa lamang makilala na si Jesus. Bata pa lamang ay magkatamang relasyon na sa namatay para sa kanila. Kaya may mga ganun na tuwang-tuwa sa kanila kasi hindi nila kaya yon. Kaya alam ko gustong-gusto nyo madala lagi ang mga anak nyo dito. Kasi alam ko mga anak nyo pag wala dito, kung sino-sinong barkada, hindi mo alam mamaya kung ano nang hinihit-hit. Lahat na ng uri na ng damo hinit-hit. Hindi lang rugby hinihit. Kung ano-ano na, at kung di natin alam, minsan, di ba, natatakot tayo, baka ang ating anak ay kung sino mapaparkada, baka nagbibisyo na, nagdadrugs na, o kaya maaga na buntis, di ba? Kaya gusto nyo dalhin dito. Pero kulang ang tao na may tamang puso. Ulitin ko ha, tamang puso. Lahat ng tao may puso na mabago yung mga anak natin, yung mga pinsan mo, yung mga kaibigan mo. Pero yung may tamang puso, yung may pusong kasing tibok ng puso ng Diyos para mabago ang mga kabataan. Kaya alam ko rin kayo mga kabataan, gusto nyo madala dito ang mga kaibigan nyo eh. Kasi nararanasan nyo ang Diyos. Kaya lahat ng gawa ng paraan, ginagawa nyo, may dala lamang sila dito. Sa mundong ito kasi, ang daming abuso, ang daming brokenness, ang daming broken family, ang daming kalaswaan, ang daming depression, ang daming anxiety, ang daming addiction, ang daming rejection. Kaya as a church, bilang naglilingkod, we need to stand in the gap. Kaya sa tunay, sinasabi ko sa inyo, mahalaga yung may naluhod dito tuwing Miyerkules. Magiging Miyerkules na po ulit. Mahalaga na yung tuwing online, may nananalangin sa mga tao na at least man lang mabawasan yung mga kabataan na papuntang impyerno, mabawasan yung mga kabataan na kung ano-anong maling relasyon. Mga youth leaders, stand strong. Kahit hindi talaga kayo mare-recognize, kahit hindi kayo ma-appreciate, stand strong. Run the race. Sabi nga, magpatuloy lang, maglingkod lang. Like Jesus, He is a man of sorrows. He never stopped. When you see Rev Gio, kilala niyo po si Rev Gio, yung in-law ni Bishop, di ba, ang tangkad, ang pogi, di ba, yun lang nakikita natin, ang daming kaibigan, ang gaganda ng mga anak, pero you don't know their battles, hindi niyo alam yung battle nila.
Nasabi nga namin ng asawa ko, kung meron kami yung battle nila, parang hindi ko kaya. Isa sa mga hinahangaan ko, keyboardist please. Isa sa mga hinahangaan ko, full band na pala. Ay, yung aking isang mentor, si Rev Lorna sa Lukban. If you know his story, like 2 years ago, kinuha ng Lord ang kanyang asawa. Nung pagpunta ko dun sa burol, naiyak siya, ay hangang-hanga ako sa kanya. Pero that's the first time nakita ko he's in a deep grief and sorrow. Na parang ang bigat. Kasi namatay ang asawa eh. Sa tanong niya sa akin, bakit naman Lord, kinuha ang aking asawa? And Sunday service. Hindi siya magpipreach. Pero umatan siya. Iniwan niya muna ang burol ng kanyang asawa, umatan siya. At nagpe-praise and worship. I can't imagine. Ang katay puso ko'y nananabig. Tapos patay ang asawa mo, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Di ka ang hirap. Pero siya daw dito on stage. Siya daw, doon lagi siya nakaupo. Siya ay nakataliko sa stage. At nagpupuri siya sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong kanta. Nagpupuri siya sa Panginoon. Nagpapasalamat. Hindi niya alam kung bakit. Namatay ang asawa niya. Punong-puno siya ng kalungkutan. Pero nagpupuri siya sa Panginoon. Hindi niya alam kung bakit. She is a woman of sorrow at that moment. Pero, nakataas pa rin ang kamay at naiyak doon. Papasalamat sa Panginoon. Why? Because the man of sorrow, Jesus Christ, did this. Isaiah 53 verse 3, kanina. Diretso natin verse 4. Sabi doon, yet it was our weakness He carried. It was our sorrows that weighed Him down. And we thought His troubles were a punishment from God, at punishment for His own sins. Ang kabigatan mo ay dinala niya, ang kalungkutan mo ay dinadala niya. At sabi sa verse 5, but He was pierced for our rebellion. Bakit siya naglilingkod? Kasi gusto niya tayong maligtas. Gusto kanyang maligtas. Napako siya doon. Pinako siya doon sa iyong katigasan ng ulo. Pinako siya doon sa iyong mga kasalanan, sa ating kalaswaan, sa ating karumihan. Crushed for our sins. Binasag siya sa ating mga kalayuan, kasalanan. He was beaten, binugbog siya, so we could be whole. Binugbog siya para tayo ay maging buo. At nalatigo siya para tayo ay gumaling. By His stripes, we are healed. Hindi lang healed sa sakit karamdaman, healed sa finances, healed sa depression, healed sa anxiety. At binugbog siya para maging buo tayo. Kaya next po, ganito pala. Buo ka kapag naglilingkod ka. Kaya pala, may kabuuan, kahit may kabigatan, may burden, kahit hindi na-appreciate, kahit hindi na-recognize, may naglilingkod pa din. Kasi pag naglilingkod ka, buo ka. Ang sarap maglingkod eh. Di ba? Ang sarap magpagamit sa Lord kaysa sa nasa bahay lang tayo, maghapong nakatingin sa phone. Iba yung feeling nakita mo may taong nabago, di ba? Iba yung feeling nung ang sarap nung feeling, nakita ko may nababago salita ng Diyos, na hindi ko may pagmamalaki yung mga binubukan ng bibig ko ngayon. May ramdam ko na ramdam nyo ang Diyos sa buhay nyo, napapaluha kayo, at ramdam ko na babago kayo. Ibang feeling, hindi ko may paliwanag. Iba yung feeling na yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung asawa mo, yung mahal mo sa buhay, kita mo, na-invite mo sa church. Nung una, nakatayo lang, kahit ang kantay puso ko, maya-maya, after 1 month, napalakpak na rin. After 2 months, nataas na rin ang kamay. At yung feeling na first time, tumulo ang luha niyan. Dahil nagpupuri yan sa Panginoon, hindi mo maipaliwanag yung sarap sa pakiramdam.
Kaya kahit may kabigatan ka, ang sarap pa rin maglingkod sa Panginoon. Kasi pag naglilingkod ka sa Panginoon, doon ka lang mabubuo. Ang sarap sa pakaramdam. Yung kaibigan mo may sakit karamdaman, pero manadala mo sa church, na deliverance, lumaya. Yung nakamamatay na sakit, gumaling. Yung inaalihan ng masamang espiritu, nakalaya. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi mo lang talaga may paliwanag. At minsan ipapaliwanag mo, huy, sumama ka sa church. Alam mo ba yung kumare mo may sakit karamdaman, pero alam mo, nadala sa church, gumaling. Tapos sasabihin sa'yo, ay saka na lang. Di ba masakit? Pero alam mo, invite mo pa rin. Kasi alam mo, kapag nag-invite ka, pag naglingkod ka, doon ka lang mabubuo. At alam ko naman, hindi ka mabubuo diyan sa relasyon mo. Hindi ka mabubuo diyan sa pera mo, sa diploma mo, sa mga post mo, sa liga mo, sa sinalihan mo, sa hobby mo. Alam mo naman na hindi ka diyan mabubuo. Pero alam ko, mabubuo ka lang sa paglilingkod sa Kanya. Minsan naisip ko yung mga pindinanan ni Jesus sa cross. Hindi na natin kailangang madanas yun. Ang kailangan lang natin alalahanin yung ginawa niya para sa atin. Alam ko marami tayong pinagdadaanan. Finances. Broken families. Hindi mo maintindihan ang iyong anak. Magulong kausap ang iyong mahal sa buhay. Namumura ka lagi sa iyo ng iyong magulang. Ikaw ay inaapi sa school o kung ano bang pinagdadaanan mo. Kaya ba't nandito ka sa church? Yun ang tanong ko. Kasi alam mo, pag nagpapagamit ka dito, nagdala ka ng bagong tao dito, nag-life group ka, naging A group leader ka, doon ka lang kasi nabubuo. Wala nang iba. And I would leave you this verse, na itong verse na ito. Ito isa sa mga bumago din sa akin. Isulat nyo po, picturean nyo po, devotion nyo mamayang gabi. Sabi dito sa Philippians 3, Filipos 3, sabi muna sa verse 8, sabi ni Pablo, hindi lang iyan, para sa akin, lahat ng bagay ay walang halaga. Pera, kasikatan, dami ng likes, daming barkada, walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Jesucristo na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay. Basura ang pera, basura ang relasyon, basura kung ano man, makamtan lamang si Kristo. Wala na. Basura lahat yun. Makapaglingkod lang. Sabi nga sa verse 10, nais ko ngayon, naghigit pang makilala si Jesus. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Makabahagi sa mga paghihirap niya. Hindi yung paghihirap na mapako sa krus, yung paghihirap na ma-reject kapag nag-share, hindi ma-appreciate kapag naglilingkod, hindi ma-appreciate kapag nag-AA group. Yung kabigatan na gustong maraming tao makilala sa Kanya. Makabahagi sa paghihirap niya at matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Grabe itong si Pablo. Basura na lahat ng bagay, pero walang ibang nais kundi makilala si Kristo Jesus. Ngayong oras pong ito, Jesus is the man of sorrows. Siya ang naging man of sorrow para kahit mararanasan mo sorrow sa paglilingkod, maging buo ka. Kasi siya na ang pinunit sa cross. Siya na ang binasag sa cross. Siya na ang hinagupit sa cross. Para ikaw ay maging buo.
dito sa mundo. Taas muli ang kamay ng gustong maglingkod ng patuloy sa Kanya. Tumayo din po ang mga lahat ng nakataas ang kamay.